Yan, isa na namang napakagandang araw mga ka-atli. Sa ngayon, mag-unload po tayo ng ating mga sisiw dito sa ating DIY incubator. Ah, Pang 20 days nila ngayon, kaya panigurado marami na po itong mga sisiw no, na napisa na. Kaya tatanggalin na natin at ilipat natin muna dito sa ating karton. Dito muna sa ating karton ilagay kasi yung mga sisiw na to, yung iba dito, hindi to sa akin, no? Sa katrabaho to ng misis ko. Shout out, Boss Kevin, sa iyo to, yung mga sisiw na to. I-unload na natin. Bukas pwede mo lang kunin. So mga katbi, so yung ating incubator na DIY, 110 capacity nito. Marami-rami na rin. Kaya kung marami tayong produce na eggs, hindi tayo mabibitin sa backyard lang naman to. Hindi naman to kalakihan na farm. Kaya okay pa yung ganito kalaking incubator. At saka meron din tayong mga inahin na naglilimlim, no? Incubator plus inahin na naglilimlim. So hindi tayo mabibitin sa ating pagpapapisa ng ating mga sisiw. So tara, buksan natin. Yan. So ito, konti lang yung load natin, no? Ng mga sisiw. Hindi kagaya nung nakaraan na nagpo-full pack tayo, 110 yung niloload natin. So ngayon, konti lang to. Sara muna natin. At saka sa mga susunod kong video, gagawa ko ng tutorial kung paano ginawa yung incubator nito mula sa kanyang thermostat, sa temperature, sa humidity, kung ano yung tamang humidity, itong ating hygrometer, at sa ating ventilation. Importante po yung ventilation natin, no? Kasi yung mga ibang napanood ko, walang masyadong ventilation. Kaya nung una, nagka-problema ako. Pero salamat at nasolusyonan din dahil nagconduct tayo ng eksperimento, no? Matagal bago natin to nakuha yung tamang ventilation at saka yung tamang humidity. So ito, buksan na natin mga katli. Ito, nilagyan ko ng harang kasi pagka napisa na, tatalon yung mga sisiw. Wow, dami na. Ito, tanggal muna tayo eggshells. So dito, nakamura tayo kasi yung ating incubator, kung ikaw yung gagawa, nasa 2,000 lang siguro yung gagastusin mo. No? Almost 2,000. Meron ka ng 110 capacity egg incubator. Pero kung syempre, kung bibilhin mo to, siguro sa mga halagang 2.5 to 3K, okay na, hindi na masama. Kasi pag bibili ka po ng incubator, yung magandang klase na, yung 120 capacity to 130, naghahalaga po yun ng 7,000. So, ganun po kataas yung presyo, kaya mas pinipili natin dito tayo sa DIY. Same result, almost same result, mga katbit. At saka mas tipid to sa kuryente, kasi yung ginagamit natin dito, 10 watts lang na heat bulb. Ang doon sa mga ibang incubator, gagamit sila ng mga 25 watts to 50 watts, tapos ang daming ilaw. So, dito, mas nakamura tayo sa ating kuryente. Sa mahal ng kuryente ngayon, na 17 something, no? Lagpas 17 na po yung per kilowatt ng ating kuryente. Kaya, mas maigi to gamitin, no? Mas matipid kaysa sa iba dyan, no? Hindi naman, no? Kung meron kang pera, no? Sapat na pera na pambili ng ganun kamahal, mas maganda ho yun. Pero kung gusto mong magtipid, dito ka na, no?
DIY incubator. So, lipat natin mga ka-atli. Saka dito rin. So, ito, kay Boss Kevin yung iba dito. May mga markings to. Yan. Ito. So, dahan-dahan lang tayo mga ka-atli kasi para naman hindi masaktan yung ating mga sisiw. Ayan, nakakatuwa. Sa tuwing nag-unload tayo ng mga sisiw, ito yung pinakamasarap na feeling eh. No? Yung nag-upload ka ng mga sisiw, bagong buhay na naman yung bubuhayin mo, yung papakainin mo, saka dagdag gastos. Two, 4, 2, 4, 6, 8, 10. 13 heads na po yung napisa, no? Yung nag-hatch sa kay Gus Kevin. Saka ito sa atin to. Mga sisiw ko to. So, kagabi lang to na o kanina siguro madaling araw, nag-hatch. So, babalik muna natin to. Para mas sumigla yung mga sisiw natin. So, ito, balik natin. Dapat nag-i-stay to sa incubator ng 24 hours bago natin ilalabas. Kasi base sa naobserbahan ko, yung mga sisiw na nilabas ko pagka tuyo, katulad nito, mabilis nagkakasakit yung mga sisiw. No? Yung mga sisiw na nilabas ko after 24 hours, masisigla sila. Kahit wala silang ilaw-ilaw. No? Hindi natin nilalagay sa ating kulungan ng mga sisiw na may ilaw. No? Nasa karton lang pero ang sisigla nila. Saka less gastos. So, ito, babalik natin, no? Siseparate lang natin itong sa akin at saka kay Kevin. So, sa kanya, ibabalik ko rin para magkakaroon din ng stronger immunity. Mabibuild up po yung katawan nilang maigi at saka same lang din sa tao, no? Pag yung tao lumabas na kulang sa buwan, no? Dapat ini-incubate yung mga baby. So, ganito din sa sisiw, no? Pagka dapat mas makuha niya yung sapat na init, no, bago siya ilabas, no. So, ito ibabalik natin at mamayang hapon. Kunin natin 'to mamayang hapon.
Okay, mamayang hapon na kayo.